Pumasyal nga kami sa taniman ng aming tiyahin para nga manghingi ng mais at para na nga din bumahagi ng pwede ko ngang itinda sa amin. Ay tuwing may harvest nga ho ng mais din, ay hindi nga kami nakakalimutang i-text nga ng aking tiyahin para nga pumunta doon at nang mabig. Kaya naman nare at yayagyag nga kami paparoon at may daladala pa nga kaming mga sako. Abay, alangan naman sa kanila pa hihinginan sa ako'y baka mamura na. Pero bago nga iyon, bibili nga muna kami ng tinapay din sa bakery. Alangan naman sa hardware. Dahil aray magaling ding pampalubag loob, abay karami namin hihinging mais, ang dami namin dalang sako. Pagkagaling nga namin sa bakery, aring at gagaor na nga kami doon. Arin naman ay din nila ang sa kabilang barangay, kaya kami nakatricycle. At ayan, nandini na nga kami at siya nga pala yung aking butihing tiyahin. Medyo tinanghali pang araw kami ng punta diyan, kaya naman ari nga at kakaunti na nga raw ang naandining mais. Ari nga ang kabilang bahagi ng maisan ay nung isang araw pa nga ari napitas. At yung pinipitas nga ngayon na mais ay garni nga daw yung klase. Mais na puti na meron nga kulay violet na batik-batik. Abay, parang polka dot. Sa ilang dekada nga raw nilang pagmamais, ay ngayon lang daw sila nakapagtanim ng garning uri nga ng mais. Pero ari nga daw ay mas matamis kaysa nga doon sa purong puting mais. Ayan, dinidescribe pa nga ni Tio ang paggugulay nga na rin. At sa tagal ko na nga rin tahaw sa mundo, ay nga ngayon nga lang ako nakakita ng garning kulay nga ng mais. Kita nyo ga naman iyang pagkakalawak nga ng kanilang maisan at ari nga daw ay nasa 8 hektarya. Yan, kita nyo yan, yung, kanila din yan. Pero hindi naman mismong kanila, sila ay katiwala lang. Kumbaga, sinatiya nga ang namamahala din sa maisan at meron nga la ang namumuhunan sa kanila. At yung nakikita nyo nga truck na iyan, pandala nga daw yan sa Divisoria. Ay kung mapapansin nyo nga ho diyan, ay balibangan nga sila diyan ng mais dahil yan nga ay kanilang tinitino. Yung nakabunto na nilalagay sa truck, ang tawag nga diyan ay class. Tapos yung nakasako doon ay segunda. At yung nakasako naman din sa dulo ay tinatawag nga na trisera. Tapos ari namang bunton din ari nga yung tinatawag na binaka. Yan nga yung mais na hindi na nga nabebenta. At yung gusto nga humingi ng mais ay pwede nga silang kumuha din. At di kapag wala na nga humihingi, saka naman yan ipapakain sa baka. Kaya nga tinatawag yan na binaka. Okay class, gets nyo? Yung pamigay doon, kahit sino po yung pwede welcome na welcome. Matapapayabig sila. Kahit sila walang pera, pwede sila kumain. Kahit po hindi tumulong pagtatanong. Alam ka naman pagtulong pa mamaya ako nung gawin doon sa gitna magsayaw-sayaw lang. Hindi nagkaigi yung aming tinanim. Kaya sa pag namimitas sila pwedeng makitulong ng pagkain ng mais. Wait naman. Share your blessings, ano nga. Kaya pinapapala na. Ganyan po kabait ang aking mga tiyahin. At ari nga magbabalat na nga kami din ng mais dahil kukuha nga kami din ng pansarili. Kapag ka nga gayaan ay marami nga pinapadala sa aming mais. Para lahat nga ng tiyahin ko sa amin ay syempre mabibigyan din. Kaysa nga naman ipakain sa baka ay di mas maganda na tao nga rin ang nakikinabang. O diga, kaya naman lahat ng gustong manghingi ay welcome na welcome nga tuwing sila'y nag-harvest. Abay syempre pag ikimanghihingi magdadala ka naman ng iyong lalagyan. At baka naman ikimakami-hami wave na ring tiya kapag sa kanya ka pahihingi ng sako. Kung titingnan nyo nga ay magaganda pa rin nga kahit nga yan ay pamakain laang sa baka. Oy, dagi kaswerte nga rin ng mga manghihingi. Ayan, shoutout nga pala kay boss. Maraming salamat po sa mais. O, kita nyo ga, ayan, naglilipar ng mga mais din. Away ako may hangang-hanga din sa mga nagtitino. O, dun sa mga namimili nga na ring mais. Tingnan nyo naman, dadakutin laang, tapos sasalatin, tapos alam na nila kung saan ihahagis. Sa pagkakasalat nga nilang iyon, alam na nila kung good or reject. Hindi na nga nila kailangan pang baltan isa-isa para nga makita kung kumpleto nga ang butil ng mais. Pero, tubo naman. Ang talaan yan eh. Ay kami naman may tabak. Hati pa kami ni Tutoy. At yan nga daw sa loob ng 65 days na pagmamais na iyan ay tutubo nga raw sila ng 30,000. Yun nga daw ay malinis na kanila na. At ang maganda nga doon, tutubo nga sila ng 30,000 na wala nga silang nilalabas na puhunan dahil meron nga silang pinansin. Basta ang gagawin lang nila ay titingnan-tingnan nga aring maisan. Pag may baka, bubugawin. Kapag may manok na nanunukan ng binhe, titinulahin. Aring at nagsisidatingan pa nga din yung mga kariton na may laman pa nga mga pinitas na mais. Ang gali, oh. Sasalatin lang nila, oh. Hihipuin lang, no. Tapos alam na nila kung saan ibabato, no. Ang gali. Tapos aring nga dumating na nga din ni aring isa kong pinsang puging-pugay ko pa, pagkakapugay. Siya nga ay anak na rin aking tiyahin na hinihingan ko nga ng mais. Nakakatuwa din talaga itong aking mga kamag-anak na talaga namang kapag harbisan nga ng mais. Away, kami ang kauna-unahang tinatawagan kahit kami walang ambay. Ayan nga't nagmerienda nga muna siya, diyan ang dala nga namin na tinapay. Ay kakay pasensya ka na walang pipsi kulay. Tapos ako'y nakiupo at nakimerienda na. Nakakagutom pala manghingi ng mais. At ayun nga
nga ho, pagkatapos nga naming magmerienda ay pupunta naman kami din sa mga napitasan na para nga maglikay. Meron nga din kasi dining mga lisan pa na magaganda pa nga. Kaya nga kami maglilikay din gawa ng kapag ka nga daw yun ay hindi na nakuha ay sayang lang dahil dadaanan lang daw ng traktura. Aba, syempre, kilala nyo naman ako, mahihinayangin. Sayang din yun. Ay siya, happy second birthday nga pala kay Carlota. Happy birthday, Tutoy! Ayan nga, tingnan nyo naman, talaga namang sinusuyor nga namin aring mga nadaanan na ng mamimitas. At talaga namang nakakasimot din nga. Eh, tingnan nyo naman ang aking asawa, nakaisanay na sanay sa paglilikay. Dini nga sa puno ng istarapol nakaungkot nga aring mga mamimitas. At sila nga'y kasalukuyang namamahinga nga diyan. Tingnan nyo naman at dinuduyan nga ng hangin ng mga dahon. Talaga namang dini sa bukid, di kay sasampalay ng sariwang hangin. Hello po! Hello, hello! Yan, mga mamimitas. Ari nga, at tapos na nga silang maglikay din Abay, nakay nakarami rin. Ari nga pala yung mga mais na binalta namin kanina, nabigay nga sa amin. Abay, napakarami na rin at ari nga may kalhating sako rin na malaki. At ari nga mga nalikay namin at mga nalikay ni Kuya Jabel ay pinagsama na nga namin sa iisang sako. Abay, tingnan nyo naman pag pinagsama nga'y kakarami nga naming nalikay. Pero syempre, hindi lang naman kami nagparne para manghingi at para maglikay ha. Kami nga ay bibili rin ng aming ititinda sa amin. Ari nga at pinagsasako na nga kami ni Kuya dito nung tinatawag nga na trisera. 1,200 nga pala yung bili ko sa isang sako ng triserang mais. Ari nga at pauwi na nga kami din. Isinakay na nga namin din sa tricycle ring ang mga hiningi naming mais tsaka ari na nga ring aming binili. O siya pa, sa susunod na lang ulit pamumunga ng mais ha. Ako'y wag niyong kakalimutan.